Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, as we have said, ay ilang araw na lamang ay magdiriwang tayo ng pagsalubong ng bagong taon 2025. Ngunit ang isang nakakatakot, sadly, ay halos at as far as I know, ay wala pang lumilipas na bagong taon na kung hindi man may mga napuputukan, ay madalas ay merong mga nasusunugan. Dahil ito madalas, buo sanhi ito ng mga paputok or mga pailaw na mishandle or kundi man ay mga electrical failure. And such ay yung nangyari noong January 1, 2016. So more or less 8 years ago, noong January 1, tunay kakalipat pa lamang kasimulang-simula ng bagong taon na yon noong 2016. Specifically, sa Tondo, Maynila, Barangay 155 and 160 ay nagsimula ang sunog nandang alas 3 ng madaling araw. At ang sunog na yon ay inabot ng 7 oras bago maapula at ito'y tumupok ng 1,000 kabahayan na na-displace ang may 3,000 pamilya at apektado ang 15 hanggang 20,000 mga katao. At marami sa kanila, dahil madaling araw ang pangyayari, masikip ang lugar, ay marami sa kanila ang nailigtas na lamang ay yung kanilang mga sariling buhay at walang nadalang mga ari-arian. At kaharap ang tinding pagsubok na dala ng naging sunog, ay in-interview noon ang isang babae. At tinanong, paano yaan, bagong-bagong taon, nasunog ang bahay, walang nailigtas na mga ari-arian, at kung sa iba ay magiging matindi itong rason upang magkaroon ng panlulumo. Pero ang babaeng ito ay tumugon sa tanong ng reporter paano ito haharapin. Ang kanyang sagot ay ito, kaya natin ito basta sama-sama tayo. Kaya natin ito basta sama-sama tayo. And yes, ang Pilipino ay madalas kilala sa pagiging resilient or matatag sa pagdating ng mga dilubyo or anumang mga pagsubok o kaya sakuna. Ito man ay lindol, ito man ay pagputok ng bulkan or taon-taon na nararanasan ng ating mga kababayan ay mga bagyo na napakalalakas ay nahandoon ng kaisipan na kakayanin nito basta sama-sama tayo. Well, sa ilang araw, as I've said, ay haharapin natin ang isa pang hamon. Maaaring hindi ito bagyo o sunog o lindol, ngunit ang totoo ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari. At ito ang hamon ng bagong taon. At kung hindi tayo mag-iingat, madaling dumulas ang ating isipan na maaaring magkaroon ng matinding takot dahil sa mga banta, dahil sa mga nangyayari sa paligid. Paano na lang pag ganito, COVID-19 Part 2, iba't ibang mga variant, mga gera na hindi tumitigil, mga banta na mga malalakas na liderato, and so on and so forth. Well, maaaring ang bagong taon na ating kaharap ay magdulot ng matinding mga tagumpay, kagalakan, oportunidad at magagandang mga bagay. But also, maaari din magdulot ng mga kalungkutan, pagkawala, trahedya, karamdaman at maaaring sabihin nating mga pangit na mga bagay. Pero still, bilang mga mananampalataya, I would like to submit na maaari at dapat nating harapin anuman ang ibunga o anuman ang iharap sa atin, anuman ang probidensya ng Diyos para sa atin sa bagong taon nating kaharap, ay magagawa lang natin itong harapin ng tama sa biyaya ng Panginoon. Maganda man ang dumating ay makaka-respond lamang tayo ng tama sa biyaya ng Diyos. Hindi man maganda ang maging dating or mga mangyari sa susunod na taon, makaka-respond lamang tayo ng tama sa biyaya ng Panginoon. So I would like to give this message this afternoon. We can face the new challenges of the new year with hope because of the grace of God.
Pwede nating maharap ang mga bagong mga hamon ng bagong taong parating ng may pag-asa dahil sa biyaya ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka sa iyong kabutihan, purihin ka, O Diyos, sa iyong biyaya. Muli, Panginoon, kapag binalik tanawan namin ang buong taon ng 2024, Panginoon, walang panahon na hindi ka naging mabiyaya. Walang panahon na hindi ka naging mabuti. Even in those dark moments na nahadod ng lungkot, nahadod ng sakit, nahadod ng mga mabibigat na problema at maaaring mga pangangailangan pa, O Diyos, ang iyong kamay ay naroroon. Ang iyong mapagpala, mapag-ingat na kamay, ang iyong mapagmahal na nagdidisiplinang kamay sa iyong mga anak ay naroroon. Kaya, O Diyos, salamat po. At ngawa, O Panginoon, ang kamay na ito na naging tapat sa amin sa buong taon ng 2024 ay siya ring kamay, siya ring biyaya, O Diyos, na aming aasahan. Hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga kaparaanan at kakayahan, kundi ikaw, Panginoon, na tapat sa iyong mga pangako. Ama, muli, tulungan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Gamitin mo po ito upang patuloy kaming turuan, palakasin sa pananampalataya, at kung meron mang mga kasalanan o mga maling bagay sa aming mga buhay, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang i-expose ito at sa biyaya mo ito'y aming pagsisihan. Muli, O Diyos, sa iyo lamang kami humihingi at tumitiwala, at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, bigyan lang natin ng kaunting silip ang context ng talata or passage na ating binasa. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 10 or 1 to 11 is a familiar passage sa marami sa atin, lalo na yung first 4 verses, sapagkat dito ibinigay ni Apostol Pablo ang isa sa mga pinaka-clear summarization ng gospel, na kung saan maliwanag nandoon ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga kasalanan ayon sa banal na kasulatan, ang kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay ayon sa banal na kasulatan, na siyang kapangyarihan ng Diyos, ang gospel na ito, upang magligtas ng mga makasalanan na tunay na magsisisi at sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero nevertheless, I hope you remember, isa sa mga kailangan nating tandaan when we're reading an epistle, it is an occasional letter. An epistle is an occasional letter. Ibig sabihin, may okasyon kaya ito sinulat. May okasyon kaya ito sinulat. Halimbawa, dumating ang iyong anak galing sa eskwelahan at merong liham mula sa guro. May okasyon. May dahilan, kaya sumulat yung guro. And hopefully, ito ay isang magandang dahilan o okasyon kaya kasinulatan ng guro o ng punong guro ng iyong anak sa eskwelahan. Well, ganoon din, may okasyon kaya sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto, at isa ito ang sulat na ito ay nagdi-deal sa maraming problema sa church at Corinth. Again, marami sa atin ay familiar na rito. Merong problema ng church division, 1 Corinthians chapter 1 hanggang 4. Merong problema ng immorality sa chapter 5. Merong problema ng demandahan ng mga Kristiyano, merong problema pagdating sa pagsasama ng mag-asawa sa chapter 7, may problema about spiritual gifts, at pagdating sa chapter 11, may problema about the Lord's Supper na nasa salaula, pero pagdating sa chapter 15, ang problema ay napaka-seryoso. Ay ang problema tinatalakay ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, particularly about the resurrection. Merong nagtuturo o merong nagsasabi na ang ating Panginoon o na ang resurrection o walang pagkabuhay na muli, as Paul said sa chapter 15 verse number 12. Anong sabi sa verse 12? Now, if Christ be preached that He rose from the dead, and yes, Christ is preached that He rose from the dead. That's part of the gospel na ni-review ni Apostol Pablo sa kanila. So yes, part and parcel of the heart of Christianity is the resurrection of the Lord Jesus Christ. At ang sabi niya, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection
of the dead. Again, ito ay somewhat a different variant ng problema sa Thessalonica. Sa Thessalonica, ang problema, the resurrection has already passed. May resurrection, pero tapos na. Sa Corinto, ang problema ay merong mga tao sa church na nagsasabing walang tunay na resurrection. As we have said, hindi ito minor na problema. Ang doktrina ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa puso at ng pundasyon ng Ebanghelyo at ng Kristyanidad. Nireview ni Apostol Pablo ang gospel sa kanila, verses 1 to 4, at ibinigay niya yung mga witnesses sa verses 5 to 8. And here sa verse 8, kagaya ng ating binasa, nirefer ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang isa sa mga witnesses. Ang sabi sa verse number 8, and last of all, he was seen of me also. Last of all who saw the risen Christ. Siya ang kahuli-hulihan na nakakita sa literal na nabuhay muli na si Jesucristo. And last of all, he was seen of me also. And we know, doon sa Acts chapter 9, na kung saan nagpakita ang ating Panginoong Jesus kay noon ay, ang tawag sa kanya ay Saul. By the way, hindi siya katulad ni Abram na pinalitan ng pangalan na naging Abraham, or si Jacob na pinalitan na naging Israel. Hindi siya si Saul na pinalitan na naging Paul. It's just two different. Ang Saul ay Hebrew at ang Paul ay Greek. So ito ay, at mas ginamit yung Greek sapagkat he is an apostle to the Gentiles. So again, hindi ito pagpapalit ng pangalan. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Saulo. No, hindi po. Kung hindi, ito ay biglang paggamit lamang because he is an apostle to the Gentiles. So on the road to Damascus, si Apostol Pablo ay naligtas at ang Diyos, ang nabuhay na muli na Kristo ay nagpakita sa kanya. Now, mula ho dito ay ating gustong makita at mula sa mga talata na ating binasa, mula sa verses 8 and so on, dito magmumula ang ating pag-aaralan ngayong hapon sa pagdepende or living in the grace of God. Living in dependence on the grace of God, na pamumuhay na nakadepende sa biyaya ng Panginoon. I would like for us to look at three specific things. Number one, the activity or work of God's grace. Ang aktibidad o ang gawa ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, our responsibility under God's grace. Yung ating responsibilidad. Kung tayo ay nasa biyaya na ng Diyos, tayo ay ligtas na, ano ngayon ang ating responsibilidad? And then number 3, our dependency upon God's grace. Ang ating pagdepende, ang ating pag-asa sa biyaya ng Panginoon. So una tingnan natin, the activity or work of God's grace. As we have read sa verse 8, ang sabi ni Pablo, and last of all, he was seen of me also as one born out of due time. As we have said, nung sinabi ni Pablo, he is the last witness of the literal risen Christ. Hindi ito basta dream, hindi ito basta vision lamang, kung hindi tunay niyang nakita ang muling nabuhay na si Jesucristo. It is on par with how the other apostles nakita ang ating Panginoong Jesus. Pero paano describe ni Apostol Pablo ang kanyang sarili? Ang sabi niya, as of one born out of due time. Kagaya siya ng isang pinanganak nang wala sa panahon, hindi pa due. So in another word na madalas nating nagagamit, si Apostol Pablo ay premature, humanly speaking, sa kanyang spiritual birth. Sa kanyang pagiging apostol. Hindi normal. Ang ibang mga apostol ay tinawag ng ating Panginoon. Ang ibang mga apostol ay nag-spend ng more or less 3.5 years kasama ang ating Panginoong Jesucristo, but not Apostle Paul. Si Apostol Pablo ay lumaki na isang Pariseo,
Si Apostol Pablo, sa much of his life ay kalaban ng Kristyanismo, and mula doon nga sa kanyang eksperyensya sa Acts chapter 9 ay nagpakita sa kanya ang ating Panginoon at siya ay iniligtas ng Diyos. So he was born out of due time, untimely, premature, hindi katulad nung usual kagaya ng ibang mga apostol. Siya ay nakita niya si Kristo post-ascension. Pagkatapos umakyat ni Kristo sa langit, sa Acts chapter 1 na ni-record ni Luke, ay doon nakita ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Hesukristo. At paano niya dinescribe ang kanyang sarili sa verse number 9? For I am the least of the apostles. Ako ang pinakamababa. Ako ang pinakahuli. Ako ang pinakamaliit sa mga apostol. And that is often contrary kung paano natin tinitignan si Apostol Pablo. Yes? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-name ng at least 3 na Bible characters na hinahangaan mo, higit sa malamang, isa dun sa 3 ay si Apostol Pablo. Siya'y tinatagurian na giant of the faith. Kung hindi man pinakadakila o pinakatapat na mananampalataya ni Kristo, isa sa pinakatapat na mananampalataya at naglingkod sa ating Panginoong Hesukristo, but he describes himself as one who is least of the apostles. Hindi lang siya basta least of all the apostles. Ang sabi niya, that am not meet to be called an apostle. Hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Again, an apostle is a representative. Walang iniwan yan sa ambassador. Walang iniwan yan sa isang pinadala na merong mensahe. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako karapat-dapat. Now, gusto ko lang mag-pause here for a while para magbigay pansin. Hindi katulad ng mga nagkukumarat at nag-aatubili ng mga quote-unquote New Testament apostles sa panahon natin ngayon. Gustong-gusto na sila ay matawag na apostol. Gustong-gusto na sila ay mataas. Pero hindi ganun si Apostol Pablo. Pero binigay niya ang dahilan kung bakit sa verse number 9. Ang sabi niya, because I persecuted the church of God. Kanyang pinersecute. Ano nga bang Tagalog? Hindi ko maisip ngayon ng Tagalog. Pinusig, kanyang inusig ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Masasabi ho natin that Apostle Paul was considered as the church's enemy number 1 nung panahon na yon. Sa Acts chapter 7 verse 58, dito nakarecord ang tinaguri ang first Christian martyr. Walang iba kundi si Stephen, at present doon si Saul. Ang sabi sa Acts 7:58, and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. Again, it means something na binanggit. Ano ba kung doon nilagay? Again, it seemingly shows that he is the one who gave authority. Hindi basta-basta pwedeng magsama-sama sila tapos basta nilang babatuhin sino man na kanilang magustuhan, kundi merong authority na nagbibigay ng pahintulot, at itong mga kataga na ito, seemingly permission para ipatupad yung capital punishment kay Stephen was from Saul. Sa Acts chapter 8 verse 1, ang sabi, and Saul was consenting unto his death, giving approval with pleasure. Sa Acts chapter 8 verse 1. So again, nahandoon ang consent ni Apostol Pablo o bago pa siya maging apostol. Double check ko lang ho yung agay na yun. So yes, about Stephen, ang sabi sa Acts chapter 8 verse 1, and Saul was consenting unto his death, and that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the
apostles. Again, nahandoon ang consent ni Apostol Pablo o ni Saul bago siya maging Kristiyano. And at the tip point of the arrow of persecution against the church is Saul. Siya ang nasa unahan. Paano din-describe ni Apostol Pablo ang kanyang sarili? Sa chapter 1 ng 1 Timothy chapter 1 verse 13, ang sabi niya, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious. Ang ibig sabihin ng injurious, he heaps insulting language upon others or does them some shameful act of wrong. Nahandun yung napakamatitindi, mapang-alipusta, mapanglait na pananalita niya laban sa mga Kristiyano. Again, ganun katindi. In one passage, describe ni Apostol Pablo ang kanyang ginawa, I wasted the church. I wasted the church. So narito, ang isang tao na napakatindi ang galit sa Kristyanismo. Ang isang tao na dedikado na i-persecute ang mga tagasunod ni Kristo. But he became an apostle of Jesus Christ. What happened? What happened to this number one enemy of the church of our Lord Jesus Christ? Siya pa ang naging forerunner ng gospel sa maraming mga lugar, particularly ng mga hentil. Parang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, I obtained mercy. Nakatanggap ako ng habag. So ano nangyari? Dumating ang biyaya ng Panginoon. Ang nagliligtas na biyaya ng Panginoon ay dumating kay Apostol Pablo. Ang sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 13. Galatians 1 verse 13, anong sabi? For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Paano din-discuss? Beyond measure, hindi masukat. Or maaari sabihin, unimaginable. Hindi makatao, maaari nating sabihin ng kanyang mga ginawa. I wasted the church. I persecuted the church of God. Pero itong pagpa-persecute niya, the verse 14, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. So again, nasa career-wise as a Pharisee, nasa magandang track si Saul. He has everything working out for him. Napakaganda, humanly speaking, ng kanyang kalagayan. Pero anong nangyari? Ano nangyari na iniwan niya itong quote-unquote napakagandang career sa kanyang pagiging pariseyo, napakataas ng kanyang nagiging kalagayan at tinitingala siya ng mga tao. Ano nangyari? Verse 15. But, again, that's a change of direction. When it pleased God. And I always pointed out, pag nung tinagalog na wala yung puwersa nung word na when, and that word when is a chronological word. It's a time marker. Yung tamang panahon. And as I have always been saying, hindi lamang yung tamang tao na pinili ng Diyos, kung hindi yung tamang panahon na pinili ng Panginoon. And yes, maaaring right now ay meron tayong mga mahal sa buhay na sa tingin natin, malabo, hindi po pwede, hindi maliligtas, napakatigas. Maaaring nang sinabi na natin, pinangunahan na natin ng Panginoon, maaaring hindi elect yan. Hindi natin alam. Gaya nung isang nagtanong, I believe kay John MacArthur, nagtanong sa radyo, ang sabi daw nung nagtanong, hindi elect ang anak ko, hindi elect ang anak ko. Ang tanong ni John MacArthur, paano mo nasabi? Paano mo nasabi? And after some time, yung magulang na yon na nagsabing hindi elect ang anak ko ay tumawag ulit, nakipag-communicate ulit kay John MacArthur at mabiyayang iniligtas ng Diyos yung kanyang anak at naglilingkod na sa Panginoon. So again, it's not just the person, but also the time.
When it pleased God, hindi niloob ng Diyos na sa pangangaral ni Stephen maligtas si Saulo. Hindi niloob ng Panginoon sa mga patotoo ng mga Kristiyanong pinersecute niya maligtas si Pablo. Pero nung niloob na ng Panginoon, when it pleased God, who separated me from my mother's womb. Doon pa lang sa sinapupunan. And again, hindi lamang iyon, even before the foundation of the world, pinili na siya ng Panginoon. But at time and in history, called me by His grace. That effectual call of God, that gracious, effectual call, na sa iba ang tawag ay irresistible call. Nangyari ang kaligtasan. Ano nangyari nung tinawag siya ng Panginoon to reveal His Son in me? Pinakilala ng Ama ang anak kay Saulo. At yun ang storya ng bawat isa sa atin. Nung naligtas tayo, kinabig ng Diyos ang kabulagan. Inalis ng Diyos ang kadiliman. At asaya ng sabi ni Apostol Pablo, sabi na, let there be light. Nagbigay liwanag ang Diyos. And He revealed His Son to us as a glorious Savior of sinners. At tayo ay nanampalataya, and that is God's grace. So ano nangyari dito sa persecutor na ito? Dumating ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. The activity of God's grace to save a person and change a person will always be effective. Ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa kanyang mga hinirang ay laging epektibo. Hindi ito pwedeng salagin o kansilahin. And muli, ito nga yung challenge sa atin. Kung meron tayong mahal sa buhay na pinagpe-pray na ng matagal, huwag tayong manghimagod, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maaaring dumating ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. I can still remember yung patotoo na nabasa ko na merong magkaibigan, isang Kristiyano, isang hindi, and for more or less 20 years, sinusubukan niyang shiran yung kaibigan niya, pero hindi maligtas. Hanggang sa pagkakataong namatay yung Kristiyano at umattend nung funeral service, yung hindi Kristiyanong kaibigan, at dun sa funeral service naligtas yung kaibigan niya. Maaaring sa mata natin habang tayo'y buhay, hindi natin makita. Pero muli, wala sa atin ang ating pag-asa kundi nasa biyaya ng Panginoon. The work of God's grace ay hindi nakalimita sa mga tao o sa mga sitwasyon. Hindi ito nakalimita sa ating mga pananaw o mga tingin. Hindi ito mahahadlangan ng ating kakulangan kung hindi ito ay darating sang-ayon sa paraan at sa kapanahunan na itinakda ng Panginoon. Now, hindi lamang sa kaligtasan, kung hindi maging sa mga sitwasyon, ang biyaya ng Diyos ay gumagawa. Lalo na sa ating mga mananampalataya. If you remember, ang record ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9, ang sabi niya, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yung sapat na biyaya ng Diyos sa mga pagkakataon na tayo ay hinang-hina, sa mga pagkakataon na tayo ay nasa aba at mahirap na kalagayan, sa sitwasyon na maaaring tayo ay bigat na bigat, ang biyaya ng Diyos ay gumagawa, ang biyaya ng Diyos ay sapat. God's grace is at work, not just in our salvation, not just in our situation, but God's grace is at work even in our sanctification. Anong sabi sa 2 Corinthians 8 verse 1? Moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So yung biyaya daw ng Diyos na ibinigay sa mga Kristiyano, sa mga churches. Again, Macedonia is a region at maraming mga churches na naroroon, and God supplied a special supply of grace sa kanila. At ano nangyari? How that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality.
Sa gitna ng mahirap na kalagayan, sa gitna ng abang kalagayan, nahandoon ang pagsigabo ng kanilang kagalakan, nahandoon ang abundance ng kanilang joy, even their liberality pagdating sa pagtulong sa iba. So muli, anuman ang maaaring New Year's resolution natin, itong darating na bagong taon, it may be a more faithful Bible reading regimen or a more faithful book reading. Isa yan sa mga target ko, Lord willing, this new year na coming. Hopefully ay matupad. And so on, whatever it is, whether physically, a diet, an exercise, or intellectually, yun nga, pagbabasa, para spiritual natin na mga goals this coming new year, wag tayong dumepende sa mga methods. Gamitin natin ang mga methods, but we must look to the grace of God. The activity of the grace of God. Ito'y aktibo maging sa buhay ng mga mananampalataya. Next, verse 10, our responsibility under the grace of God. Our responsibility under the grace of God. Muli, ang buhay Kristiyano ay hindi let go and let God. Ang buhay Kristiyano ay tinatawag tayo para merong gawin. As we have studied kaninang umaga sa Romans chapter 12, responsibility natin ialay ang ating mga sarili. Responsibility natin not to be conformed to the world. Responsibility natin to be transformed. Pero at the same time, what a wonderful truth. Ang Diyos din ay gumagawa sa atin not to be conformed in the world. Ang Diyos ang gumagawa rin sa atin to be transformed according to the Word of God. Meron tayong responsibilidad. At ang sabi ni Pablo sa verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Biyaya ng Diyos, siya nga. Siya ay naging apostol, siya ay naging mananampalataya ni Kristo, siya ay naging tagapangaral ng Ebanghelyo by the grace of God. Hindi niya ito minemerito sa kanyang sarili, hindi ito minemerito kung kanino man, it's by the grace of God. At ang sabi ni Pablo, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Ang biyaya ng Diyos na ibinigay na ito sa akin, ang biyaya ng Diyos na iniatang na ito sa akin, ay hindi na walang kabuluhan. Bakit? But I labored more abundantly than they all. O simple put, ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para maging tamad. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para tayo ay walang gawin. Rather, it's the opposite. Ang biyaya ng Diyos ay dapat magtulak sa atin para gumawa. Marami sa sangkristyanuhan ang umaabuso sa biyaya ng Diyos. Ang umaabuso sa term na by faith. At ang ibig sabihin sa kanila ng biyaya ng Diyos or by faith ay basta wala nang dapat gawin. And again, this is totally contrary sa salita ng Panginoon. Merong isang buong chapter sa Biblia na lahat ay patungkol, o hindi man lahat, halos lahat ay patungkol sa mga mananampalataya at nabuhay sa pananampalataya. And guess what? Ang paulit-ulit na sinabi doon, by faith, then meron silang ginawa. For example, sa Hebrews chapter 11 verse 4, by faith, Abel what? Offered unto God a more excellent service than Cain. Marami na akong narinig na mga kuro-kuro, bakit hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain at tinanggap yung kay Abel. Sa Hebrews, merong malinaw. Abel did it by faith. Sa chapter 11, verse 7, ang sabi, by faith Noah, being warned of the things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark. So again, that faith moved Noah. Hebrews chapter 11, verse 17, by faith Abraham, when he was tried, what? Offered up Isaac. So again, ang pananampalataya, ang biyaya ng Diyos does not cause believers to be inactive. Rather, ito'y nagtutulak at gumagawa sa mga mananampalataya to move, to work.
That's our responsibility under the grace of God. To have faith, to be experiencing God's grace in our daily life results to work. Nagdubunga ito, nagreresulta ito sa paggawa. Paggawa ng pagmamahal sa iba, paggawa ng paglilingkod sa iba, lalo na sa ating mga kapatiran. Upang ipaglingkod ang mga biyaya o kaloob ng Diyos sa atin. Again, lahat tayo bilang mga Kristiyano ay binigyan ng mga kaloob ng Panginoon bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya napakahalaga ang pagiging aktibo at bahagi tayo ng isang lokal na iglesia na kung saan dito tayo tinawag ng Panginoon upang ipaglingkod ang mga kaloob na binigay niya sa atin. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another. Ang ipaglilingkod mo ay yung gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mo subukang ipaglingkod yung gift na wala sa iyo. Even so minister the same one to another as good stewards of the manifold what? Grace of God. Kung naging mabiyaya ang Panginoon sa atin, binigyan tayo ng kaloob nung tayo ay naligtas. Maaring marami, iba't ibang kombinasyon, iba't ibang level. Muli, pero ang atin hong obligasyon, na responsibility under the grace of God is to serve, to utilize those gifts para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikakatatag ng iglesia. What did Paul said? But I labored more abundantly than they all. As we will see a little bit later, hindi ito pagyayabang ni Apostol Pablo. And ito, ako may pinakamaraming ginawa. Pag kinumpara mo ako kay Pedro, mas marami akong ginawa. Pag kinumpara mo ako kay Matthew, mas marami akong ginawa. Kapag kinumpara mo ako kay John, maaring long-lasting si John, pero mas matindi to. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Hindi ito basta pagmamalaki. But this is Paul stating the fact. Sinasabi niya lang yung katotohanan, I labored. Hindi nawalan ng kabuluhan yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin but I labored more abundantly than they all. Wala tayong time para basahin ang maraming mga talata. But just for us to see a little bit sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Again, kung meron kayong time, pwede niyong basahin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 28, paano in-enumerate ni Apostol Pablo, hindi para muling magyabang, kung hindi para patahimikin yung mga super apostles sa Korinto. Para bang sinabi ni Pablo, sila, nagmamalaki sila, tignan nyo to, pakinggan nyo to. And again, yun ay para i-rebuke yung mga nagyayabang na mga peking apostol. Pero sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 9, ang sabi niya, for ye remember, brethren, our labor and travail. Natatandaan niyo mga kapatid, yung aming pagbabata, labor, pagkayod. And then merong ginamit ho dito na talagang nagpipinta ng matinding larawan kung paano nagministeryo si Pablo. That word, travail. Hindi ho yan, nagpunta siya kung saan-saan. Travel yun, travel. Na hindi siya nag-travel. Bagamat nag-travel si Apostol Pablo, but yung travail. At madalas itong travail ginagamit sa mga babaeng nagle-labor, the travail of her soul. Madalas ginagamit din ito sa mga taong nandun na namamatayan, nandun yung travail, nandun yung matinding pagdurusa, kahirapan. At ganito, ginamit Apostol Pablo ito sa kanyang paano niya ilarawan yung pagmiministeryo, our labor and travail. For laboring night and day, because we will not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Hindi pa petek-petek si Apostol Pablo. Nahandun yung kanyang matinding pagle-labor. Nahandun yung kanilang travail sa ministry. I labor more abundantly than they all. Muli, hindi ito pagyayabang.
At nawa, huwag nating isipin na ang paglilingkod sa Diyos ay para lamang sa mga tinawag maging pastor, hindi lamang ito para sa mga apostol o mga pastor, kung hindi, again, ito ay lara sa lahat ng mga mananampalataya na binigyan ng kaloob ng Diyos. Kung naririto ka at ikaw ay isang mananampalataya, bahagi ng iglesyang ito, ito ang sigurado, ikaw ay binigyan ng kaloob ng banal na Espiritu. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, now there are diversities of gifts but the same Spirit. Verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Itong kaloob ng banal na Espiritu binigay sa bawat tao and sa context dun sa bawat Kristiyano para may profit. Para may pakinabang. At hindi to profit to gain personal gain or profit, but for profit of the church bilang isang buong katawan. So narito ang tanong, has God by His grace gifted you? At kung ikaw ay ligtas, the only answer to that is yes. Maaaring binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, ng abilidad. At ang sabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, stir up the gift of God which is in you. Use it, improve it, serve with it, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So muli, ang responsibilidad natin sa ilalim ng biyaya ng Diyos ay gumawa at ipaglingkod ang anumang ibinigay sa atin ng Diyos. And lastly, dito tayo matatapos, our dependency upon God's grace. Ang ating pag-asa, ang ating pagdepende sa biyaya ng Panginoon. Verse 10 again, ang sabi ni Pablo, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Remember, I told you na hindi ito pagyayabang ni Apostol Pablo. Pagkat sabi niya sa bandang huli, yet not I. I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. This is what can we call the paradox of the Christian service. I, yet not I. Ako, tayo, pero hindi ako. At hindi rin naman tayo. Sa biyaya ng Panginoon, pag binilikan natin itong 2024, madaming ginawa ang Diyos. Amen? Largely, ang taong 2024 ay naging masaya, naging smooth sailing, naging masarap, naging napakaganda. Mayroong bumps along the way, but by the large portion of last year was very, very good. At again, sa biyaya ng Diyos, isa sa makikita natin doon is the church. Every part of the church moving and contributing and using yung mga gifts na binigay ng Panginoon. Kaya naging napakaganda at napakasarap. Nevertheless, paano man tayo ginamit ng Diyos sa paano mang ministeryo, nawa, yes, hindi kinakaila, nahandun yung labor natin, hindi tinatanggi. Yes, you labored. Praise the Lord. Pero wag nawang tumigil doon kasi pag tumigil doon, lalaki ang ulo. Itaas mo. Yet not I, but the grace of God which was with me. Nakadepende pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon. Meron tayong danger ng spiritual amnesia. At tayo ay makalimot sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. Remember sa Deuteronomy, pinaalalahanan ng Panginoon ng mga Israelita, baka mamaya kapag nakapagtayo na kayo ng mga bahay, okay na ang inyong mga bukirin, sagana na ang inyong mga ani, at ang lahat ng meron kayo, and you forget. Makalimutan mo ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at sumunod kayo sa ibang mga Diyos-Diyosan. Again, hindi nagyayabang si Apostol Pablo, our labor more abundantly than they all, siya nagyayabang sa biyaya ng Panginoon. Pagkatapos siya magturo ng maraming panahon, pagkatapos niyang magtiis ng mga pang-aalimura, pangbabato, pagkabilanggo, at mga assassination plots,
Pagkatapos siyang ma-experience sa magpalutang-lutang sa dagat, pagkatapos siyang ma-experience ang lahat ng ito alang sa Ebanghelyo, pagkatapos siyang mag-labor and travail night and day as we have read, sabi niya, yet not I, but the grace of God which was with me. Mababasa natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Yes, Apostle Paul said, I. Pero nandun pa rin, yet not I, but the grace of God which was with me. Malinaw kay Apostol Pablo at nawa malinaw din sa bawat isa sa atin. Yes, maaaring in a special way, more than previous years, na maaaring you can remember that God worked at ginamit ka ng Panginoon sa ibang mga mas mga kaparaanan hindi mo maipaliwanag. Purihin ang Diyos. Maaaring may mga pagkakataon, nagpuyat ka, nagsakripisyo ka. Purihin ang Panginoon. Yes, you did. Yet not you, but the grace of God which was with you. JCBC, yet not us, but the grace of God which was with us. Nasabi ng Proverbs 21:31, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. We prepare, we act, may responsibilidad tayo under the grace of God. Yet not us, but the grace of God. We must prepare all we can, but we must trust God. We must be dependent upon God. Sa darating na taon na 2025, it's the same story. We must do what we can. Prepare the horse. Prepare for battle. Gawin natin yung mga responsibilidad natin sa biyaya ng Panginoon. At tayo ay patuloy na lubusang dedepende sa biyaya ng Diyos. God may have blessed us last year, but we must be always examining our hearts na kung tayo ay nakadepende ba sa Diyos o sa ating mga sarili. At nawa, masumpungan tayo ng lahat ng papuri ay pinibigay natin sa Panginoon. Our dependency upon God's grace. Anong aktibidad ng biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Ang biyaya ng Diyos ay nagbabanal sa mga mananampalataya. Anong responsibilidad natin sa ilalim ng biyaya ng Panginoon? We must labor. We must work. We must stir up the gift of God. We must. Pero nasaan ang ating pag-asa? Wala sa atin, wala sa ating work, wala sa ating effort. Yet not us, but the grace of God. Nawa, dalhin natin ito sa pagharap natin sa bagong taon na 2025. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, nakakamangha ang iyong biyaya. Nakakamangha ang iyong pagliligtas. Nakakamangha kung paano ka gumawa sa aming mga buhay upang kami ay banalin. Nakakamangha ang iyong kamay kung paano gumawa ito na upang kami ay malagay sa iisang iglesyang ito, sa lokal na iglesyang ito. Nakakamangha ang iyong kamay, Panginoon, kung paano ka patuloy na nagdadagdag at nagbibigay ng kaloob sa mga mananampalataya upang gamitin, upang ipaglingkod. Nakakamangha, O Diyos. Ang iyong katapatan, ang iyong biyaya, ang iyong pagsusupply sa buong taon na ito ng 2024. And Lord, lalo nakakamangha sapagkat alam namin na wala sa aming karapat-dapat. Hindi kami mas mabuti kaysa kay Apostol Pablo. Lahat kami ay makasalanan. Pero kami ay kinahabagan mo. Dumating sa amin ang iyong biyayang nagliligtas. At sa biyaya mo rin na kami yung mga niligtas ay binigyan mo ng mga kaloob. O nawa maging mabuti kaming katiwala sa mga kaloob na ito. Ano man ang aming kalagayan, ano man ang aming sitwasyon, nawa masumpungan mo kami na ginagamit, pinaglilinang
at patuloy na tumatrabaho gamit ang mga kaloob na ito para sa iyong kapurihan, para sa iyong iglesia. At gayon din, O Diyos, sa kabila ng lahat ng mga efforts, O Panginoon, bantayan mo kami na huwag maging mayabang. Tulungan mo kami na maging mapagbantay at patuloy na ang papuri, pasalamat ay itaas lamang namin sa iyo. Hindi kami, kundi ang biyaya mo. At nawa, O Diyos, sa susunod taon, ito pa rin ang maging katotohanan sa iglesyang ito. Salamat po. Purihin ka. Salamat po. Ito ang aming dalangin at pasalamat sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.